Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 14, 2025, Friday. Meron tayong nakikitang panibagong sistema na mabubuo next week at nagkakatugma na naman ang mga weather model sa kanilang mga forecast. Kahit na malayo pa ito, alamin natin ang bagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ang Intertropical Convergence Zones ang umiiral ngayon sa Palawan, Visayas at Mindanao. Ibig sabihin madalas ang mga kaulapan at may mga oras nang biglang bubuhos ang ulan na may kasamang thunderstorm. Hindi ito tuloy-tuloy na ulan mula umaga hanggang gabi pero pwedeng sunod-sunod ang buhos lalo na kapag hapon o gabi. Sa Visayas, Mindanao at Palawan, inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm. Kadalasan maaliwalas ang umaga tapos unti-unting dadami ang mga ulap pagdating ng tanghali kapag uminit ang lupa at malamig ang hangin mula sa dagat. Doon nabubuo ang mga thunderstorm na biglang nagbubuhos ng ulan. Sa Davao Region, karaniwan ang mga maagang ambon sa umaga sa silangang baybayin, susundan ng mainit na tanghali at sa hapon biglang thunderstorm. Sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao, hindi naman buong araw maulan, ngunit kapag tumama ang buhos, malakas at mabilis, kaya planuhin ang biyahe. Sa Palawan, mula norte hanggang timog, may mga panakanakang buhos ng ulan sa hapon. Sa Puerto Princesa, pwedeng umulan ng ilang minuto, huhupa, tapos may isa pang bugso. Sa norte, gaya ng Coron at Calamian area, maaliwalas ang pagitan ng mga buhos, pero wag magpakampante. Kapag makapal at maitim ang ulap sa timog silangan, asahan ang ulan sa loob ng 30 to 60 minutes. Sa Southern Palawan, mas marami ang ulap buong araw at pwedeng mas madalas ang ambon. Samantala sa Batanes at Babuyan Island, umiiral ang northeast monsoon o amihan. Dito bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may pailan-ilang mahihinang ambon. Hindi ito inaasahang magdudulot ng malaking epekto pero pwedeng dumikit ang lamig ng hangin at magpadulas sa kalsada. Magdala pa rin ng jacket o panangga sa ambon kung lalabas. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, ang panahoy bahagyang maulap hanggang maulap na may posibilidad ng biglang buhos sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorm. Sa umaga, karaniwan may sikat ng araw. Pagsapit ng bandang hapon, pwedeng magbuo ng ulap na mabilis lalaki at magpapakawala ng malakas na ulan na may thunderstorm. Sa lagay ng hangin at karagatan, sa Northern Luzon, katamtaman na hanggang malakas ang ihip ng amihan mula northeast, kaya ang dagat ay katamtaman hanggang maalon. Nasa pagitan ng 2.5 hanggang 4 meters ang taas ng alon. Kung ikaw ay mangingisda gamit ang maliit na bangka o motor bangka, iwas muna sa laot sa ganitong taas ng alon dahil mabilis nitong itagilid ang sasakyan lalo na kapag may biglang bugso ng hangin. Sa natitirang bahagi ng Luzon, banayad hanggang katamtaman ng hangin mula northeast at ang alon ay bahagyang maalon hanggang katamtaman, nasa 1.2 hanggang 2.1 meters. Hindi ito kasing taas ng sa norte pero kapag dumaan ang thunderstorm, pwedeng sumipa ang alon sa maikling oras kaya siguraduhing may life jacket at maayos na komunikasyon. Sa Visayas at Mindanao, banayad hanggang katamtaman ng ihip ng hangin mula northeast hanggang north at nasa 0.6 hanggang 1.2 meters ang taas ng alon. Mas maganda ang kondisyon dito pero tandaan kapag may yellow o orange warning na thunderstorm advisory sa inyong lugar, mas mabuting antayin munang humupa bago pumalaot. Mahalagang paalala kung bakit delikado pa rin ang ITCZ kahit walang bagyo. Ang ITCZ ay parang mahabang linya ng mga ulap kung saan nagsasalubong ang hangin mula sa hilaga at timog. Tila humihigop ito ng singaw ng dagat at pinapataas ang mainit at mamasamasang hangin. Kapag tumaas ang hangin at lumamig, bumubuo ng ulap na kargado ng tubig. Kaya't kahit walang bagyo, pwedeng may malalakas na buhos na kayang magpabaha, magpaguho ng lupa. Kung may nakaraan ng pagbaha sa inyong barangay nitong mga nakaraang araw, tandaan na basa pa ang lupa. Kahit katamtamang ulan ngayon, mas mabilis ang pag-apaw dahil puno pa ang mga kanal at sapa. Update tayo sa posibleng pagbuo ng sama ng panahon. Kahapon, may namataan na low pressure area sa Timog Silangang Mindanao. Kagaya nga ng sinabi natin kahapon, hindi ito nakikitang lalakas at ngayon nga ay nalusaw na. Natural ito kapag kulang ang init ng dagat sa paligid o kapag mabilis ang ihip ng hangin sa itaas na nagpuputol sa formation ng isang sistema. Ang ibig sabihin, wala tayong bagyong binabantayan ngayong linggo. Pero hindi ibig sabihin ito ay titigil ang ulan. Nariyan pa rin ang ITCZ na patuloy na magdadala ng buhos lalo na sa hapon at gabi. Sa susunod na mga araw, inaasahang lalakas pa ang amihan sa Northern Luzon. Kapag lumakas ang amihan,
mas lalalim ang lamig sa Batanes at Babuyan at pwedeng mas maging maalon ng mga baybayin sa Hilaga. Ang ganitong setup ay pwedeng bumuo ng mahabang piraso ng ulap sa pagitan ng malamig at mainit na hangin na madalas magdala ng mga pag-ulan sa Cagayan Valley hanggang Aurora, Quezon Corridor kahit wala namang bagyo. May mga tanong din kung may mabubuo bang bagyo sa susunod na linggo. Sa ngayon, may ilang pahiwatig mula sa long-range forecast ng ilang international model na pwedeng may isang sistemang mabubuo sa silangan ng Luzon by next week. Dahil ito ay long-range forecast, marami pang pwedeng magbago dito. Ang GFS model ay nagpapakita na pwede itong dumaan sa Southern Luzon. Sinasabi ng model na posible itong maging isang bagyo. Ang iba naman ay hindi pa tiyak ang direksyon katulad ng Google DeepMind. Maraming mga weather model na nagpapakita na may sistema nga na pwedeng mabuo at dadaan ito sa Pilipinas. Although hindi pa nagkakasundo ang mga model, pero ang mga color-coded dots na yan ay sign na maraming mga weather model ang nagpo-forecast na merong sistemang mabubuo next week at posible itong dumaan sa Pilipinas. At dahil malayo pa nga ito, marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw ng sistema. Hindi natin ito pinangungunahan pero hindi din natin ito pwedeng baliwalain. Kaya mahalaga ang pagmomonitor araw-araw sa mga updates dahil bawat bagong datos mula satellite ng mga International Weather Agency ay nakakatulong linawin kung ano ang pwedeng mangyari, kung madedevelop ba talaga ito bilang isang bagyo, malakas na sistema ba ito or mahina lang. Malalaman natin yan sa mga susunod na araw kasi habang lumilipas ang panahon, mas lalong lumilinaw ang datos. At habang malayo pa kung may idea na tayo, then posible tayong makapaghanda ng maaga. At kahit walang bagyong tinututukan ngayong linggo, andyan naman ang ITCZ na hindi natin pwedeng maliitin ang mga biglang buhos dahil kayang magdulot ng pagbaha, pagguho at aberya sa biyahe. Huwag din kalimutan na papalakas ang amihan sa north kaya mas lalakas ang hangin at mas lalaki ang alon doon kumpara sa iba. Sa mga naghahanap ng maagang babala tungkol sa posibleng bagyo sa susunod na linggo, meron tayong nakikitang mga signs of development. Mas mainam na maging handa at tumutok sa araw-araw na update para alam natin agad kung may pagbabago sa senaryo. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang regular na panonood dito sa ating channel. Mas maaga nating nalalaman ng mga pagbabago sa panahon, mas maaga tayong nakaka-aksyon. Sa huli, ang pinakamagandang payo ay simple, maghanda, mag-ingat at makinig sa mga abiso. Manatili tayong alerto. Mga kababayan, may mga pag-ulan sa Visayas, Mindanao at Palawan dahil sa ITCZ. May mga panandili ang buhos sa Metro Manila at nalalabing Luzon dahil sa localized thunderstorm at may malamig na simoy ng hangin sa norte dahil sa amihan. Sa tamang kaalaman at paghahanda, mas ligtas tayong lahat sa kalsada, sa bahay at sa kabuhayan. Maraming salamat sa inyong pagtutok at palagi po tayong mag-ingat.